Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Alam mo yung pakiramdam na tahimik ka lang sa bahay tapos biglang may drone na umiikot sa bubong nyo? Ganyan mismo ang nangyayari kay alias Totoy. Araw-araw daw siyang binabantayan mula sa ere, hindi lang isang beses kundi paulit-ulit. Hindi ito yung drone na ginagamit pang picture lang o pampalipad ng bata kasi ayon sa kanya, ang nagpalipad nito ay ang mga tauhan ni Atong Ang. At kung iisipin mo, bakit kailangan ng ganitong klaseng pagmamatiyag kung wala namang tinatago o pinaprotektahan na sikreto? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Hindi lang basta drone ang problema niya. Mismong mga opisyal daw ng barangay, pati na rin ilang taong naka-civilian, ay nakita niyang paikot-ikot sa paligid ng bahay niya. May nagsasabi nga raw na ang mga ito ay konektado sa Alpha Group. Hindi mo tuloy alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan lalo na kung pati mga dapat sana'y nagpoprotekta sa tao ay mukhang kasabwat na rin sa paniniktik. Habang ang iba nananahimik na lang sa ganitong sitwasyon, si Totoy piniling magsalita. Hindi raw siya natatakot pero sa boses niya ramdam mo rin yung kaba. Kasi habang lumilipad ang drone, may halong kilabot ang ingay na dala nito. Parang may matang nakatutok sa kanya mula sa langit na anumang oras ay pwedeng bumagsak at tuluyang itikom ang bibig niya. Sa mga nakaraang linggo, si alias Totoy ang naging isa sa mga matapang na nagsiwalat ng mga detalye tungkol sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa dami ng pamilya na hanggang ngayon ay umaasa pa ring babalik ang kanilang mga mahal sa buhay, si Totoy ang nagsilbing boses nila. Ang tanong ng marami, bakit siya? Anong alam niya? At bakit parang ayaw siyang patahimikin? Kung totoo ngang may gustong patahimikin siya, hindi ba't mas lalong nagiging kapansin-pansin ang kilos ng mga taong pilit siyang pinapatahimik? Kasi habang mas pinipilit siyang takutin, mas nabibigyang pansin tuloy ng publiko kung ano ba talaga ang pinupunto niya. Ang dating tahimik na bahay ngayon ay tila isa ng target. At sa bawat ikot ng drone sa langit, tila may mensahe itong gustong iparating na huwag kang makialam. Pero kahit ganito, matatag pa rin si Totoy. Wala siyang planong umatras. Alam niyang delikado ang ginagawa niya, pero mas pipiliin pa rin niyang magsalita kaysa manahimik. Tuwing lalabas daw si alias Totoy para lang kumonsulta sa abogado, hindi na raw siya mapalagay. Kasi kahit saan siya magpunta, hindi nawawala ang drone na sumusunod sa kanya. Parang anino na lagi lang nasa taas, tahimik pero nakabantay. Hindi ito yung tipong aksidenteng napadaan lang. Para sa kanya, malinaw na mensahe ito na sinasabi sa kanyang hindi ka ligtas kahit sa araw, kahit sa lungsod, at kahit nasa gitna ka ng tao. At hindi lang yun. Kapag balik niya sa tinutuluyan niyang gusali, may mga tao raw doon na hindi niya kilala pero paulit-ulit niyang namumukhaan. Naka-jacket kahit hindi naman malamig, nakayuko habang naglalakad at laging paikot-ikot lang sa labas na parang may hinihintay. Ramdam mo raw na hindi sila basta dumadaan lang at parang laging may binabantayan at may inaabangan na tamang oras para kumilos. Sabi nga ni Totoy, iba yung pakiramdam kapag alam mong hindi normal ang kilos ng mga taong nakikita mo. Kahit wala silang ginagawa sa simula, alam mo nang may tensyon sa galaw nila. Parang sa pelikula na yung tipo ng eksenang konting galaw mo lang, biglang may mangyayari. Sa kaso niya, siya mismo ang target. Ayon sa kanya, hindi ito basta simpleng pananakot lang. Sa tagal niyang gumagalaw sa mundo ng sabong at koneksyon ng iba't ibang grupo, kilala na niya ang estilo ng taong pinaniniwalaan niyang may pakana ng lahat. Ang itinuturo niya si Atong Ang. Isang pangalan na kapag narinig mo, hindi mo na kailangan ng mahabang paliwanag. May pera, may kapangyarihan, may mga tauhan, at may ugaling pag may humarang, tinatanggal niya agad sa daan. Mas nakakatakot pa, sabi ni Totoy. May mga pulis din siyang namataan na konektado rin raw sa grupo. Hindi naka-uniforme pero halatang may koordinasyon sila dito. Kasama raw nila ang mga mukhang civilian pero posibleng gunman. Hindi mo raw aakalain pero parang may kasunduan sila.
para kung sakaling may mangyaring masama, hindi mahahalata agad na may kinalaman ang mga pulisya. Malinis sa paningin pero organisado raw sila sa galaw. Sa bawat linggo raw na lumilipas ay parang unti-unting lumalakas ang loob ng mga bantay at mas nagiging lantad ang kilos nila. Pakiramdam ni Totoy, sinasadyang ipakita sa kanya na hindi na siya ligtas. Pero sa kabila ng takot, ang pinanghahawakan lang daw niya ay ang paniniwala na may saysay ang ginagawa niya, na balang araw, maririnig ng publiko ang katotohanan, na kung hindi siya kikilos ay baka wala ng ibang maglalakas loob magsiwalat ng totoo. Kahit pa siya ay nag-iisa at kahit alam niyang malaki ang kalaban, buo pa rin ang paninindigan niya. Kasi alam niya, hindi lang ito laban tungkol sa sabong kundi laban ito sa sistemang ginamit para magpayaman ang iilan habang ang iba ay naliligaw sa dilim ng tanong at paghahanap. Ang mas nakakatakot ngayon, ramdam mo na raw ang desperasyon sa kabilang kampo. Parang kahit anong paraan ay gagawin na nila para lang mapatahimik si Totoy. Kasi isang salitang masabi pa niya, ay pwede nang magpabagsak sa buong imperyo ng mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabonggero. Habang lumalalim ang binabahagi niyang detalye, ay parang mas lumalalim din ang hukay na hinuhukay ng mga kalaban para sa kanya. Ang dating lakas ng loob niya, ngayon may halong kaba. Kasi habang siya ay nagsasalita, may mga anino namang tahimik na gumagalaw sa paligid niya. Wala na rin raw siyang halos mapuntahan, kasi pati ang mga tagong lugar na dati niyang pinupuntahan para magpahinga o makipagkita sa abogado, nararamdaman na niyang hindi naligtas. Kahit sa mga taong malapit sa kanya, may halo na siyang pagdududa na. Hindi dahil wala siyang tiwala, kundi dahil hindi niya alam kung sino pa ang maaring nakapasok sa loob ng sistema. Ang nakakatakot pa, parang may nagmamasid rin raw sa bawat galaw niya. Hindi na siya makagalaw ng malaya at ang dating lakas ng loob niya ay unti-unting kinakain ng pagod at takot. Sa mga panahong ito, wala siyang hawak na armas, walang bodyguard at walang posisyon. Ang meron lang siya ay ebidensya, tapang at paniniwalang may makikinig. Pero sapat ba talaga yon sa harap ng mga taong kayang bayaran kahit ang sarili mong kaligtasan? Sa bawat gabi na lumilipas, iniisip niya kung darating pa ba ang umaga. Kasi hindi na lang ito basta laban sa katiwalian, kundi laban na rin sa posibilidad na baka hindi na siya ulit makapagsalita pa. Kaya kung totoo nga ang sinasabi ni alias Totoy, at kung si Julie na lang ang natitirang pag-asa para tuluyang maungkat ang kasong ito, paano kung bigla na lang siyang mawala? Paano kung tuluyang mapatahimik ang boses niya? Kaya habang may oras pa, habang may pagkakataon pa tayong makinig at manindigan, sana hindi natin ito palampasin pa. Kahit isang comment, isang share, o isang simpleng panalangin ay malaking bagay na yon para sa taong ginagawa ang lahat kahit mag-isa lang siya. Sa dami ng nangyayaring ganito sa paligid, minsan mapapaisip ka na rin talaga kung may pag-asa pa nga ba talaga ang katotohanan sa panahong mas pinapakinggan ang may pera, koneksyon at kapangyarihan. Pero sa gitna ng lahat ng yan, may mga gaya pa rin ni alias Totoy na pinipiling tumindig kahit alam nilang delikado. Hindi siya perpekto, hindi rin siya bayani, pero isa siyang tao na naglalakas loob magsalita para sa mga taong hindi na makapagsalita para sa kanilang buhay. Ngayon, kayo ba? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, kakayanin niyo pa rin bang magsalita kahit alam niyong may kapalit na peligro? Sa panahon ngayon na parang mahirap pagkatiwalaan ang paligid, maninindigan ka pa ba? I-comment niyo sa baba ang saloobin niyo dahil gusto naming marinig kung saan kayo tumitindig. Huwag rin kalimutan i-like at i-share kung naniniwala kayong mahalaga ang boses ng mga tulad ni Totoy. Maraming salamat sa panonood at ingat kayo palagi.